So patuloy po ang paglakas ng bagyong Goring na may international name na Saula. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tutor. Gaya nga nang nabanggit natin dati, nasa favorable condition po itong bagyong Goring. So ngayon, patuloy po ang paglakas nito. Ayon sa Pag-asa, ito po ay nasa tropical storm category na may lakas na hangin na umaabot sa 85 km per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa halos 105 km per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa laing 270 km east o silang bahagi ng Kalayaan, Cagayan. Ito po ay mabagal na kumikilos na rin pa ibaba o pa south, southwesterly at unti-unti nga itong lumalapit o dumidikit dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Ngayon, balikan natin itong official forecast track ng Pag-asa. Sa ngayon nga ay nasa favorable condition sa paglakas itong bagyong Goring. Yan po ay nandito sa East Philippine Sea na kung saan mas warmer o mas mainit ang temperatura ng karagatan. So asahan pa natin ang paglakas nito sa mga susunod pang mga araw. Kasi dito sa official forecast track ng Pag-asa, mula ngayong Biyernes hanggang Sabado, posible na pong umabot sa severe tropical storm category ang bagyong Goring. Sa darating na Sabado hanggang Linggo naman, yan po ay posibleng umabot na sa typhoon category ng Pag-asa. At again, hindi nga natin tinatanggal ang possibility ng rapid intensification dahil nga ang bagyong Goring ay nandito sa East Philippine Sea. Kasabay po ng unti-unting paglakas ng bagyong Goring at ang pagbaba niyan, yan po ay hihila o magpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon na posible naman po magpaulan dito sa western section ng ating bansa na malayo sa mismong bagyong Goring. At isa pa, dahil nga sa pagkilos nito pa south, southwestward, yan po ay bahagyang didikit dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Dahil po dyan, posible pong sumabit yung kanyang malalakas na hangin dito po sa eastern section ng Northern Luzon, particularly dyan po sa may area ng Cagayan, Isabela at ilang parts ng Aurora. Habang binabaybay po niyan itong eastern section ng hilagang Luzon. Ito pong mga areas na nabanggit ko ay posibleng pumasok dun sa radius ng malalakas na hangin ng bagyong Goring na nasa 160 kilometers mula sa gitna hanggang sa kanyang outer radius. At again, meron nga tayong tinatawag na cone of probability. Sa ngayon nga, dahil nga maglulup ito, nag-overlap po yan sa kanyang sarili. Pero dito po sa mga initial parts, makikita nyo yung ating cone of probability o circle of uncertainty ay dumadaplis dito sa hilagang bahagi ng Luzon. So, may possibility na mas kumabig pa yan pakaliwa ng konti or mas lumayo ng bahagya. Depende po yan sa mga weather system na nagpapaikot dito sa bagyong Goring. Bukas, maaaring ang bagyong Goring ay nandito na po sa eastern section ng Northern Luzon. At sa darating na linggo, yan po ay nandito sa may eastern section ng Central Luzon, dyan po sa karagatan. Pero yan po ay inaasahan nating mag-U-turn or kumabig pabalik at umakyat muli dito sa kanyang original na position. So meron tayong posibleng pag-loop o pag-U-turn nga ng bagyong Goring sa mga susunod pang mga araw. Kasalukuyan nga, dahil medyo malapit sa kalupaan dito sa hilagang Luzon at extreme Northern Luzon, ang bagyong Goring, yung kanyang panglabas na kaulapan ay sumasabit na po dyan po sa mga area niya. Asahan na po natin ang maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat o scattered na pagulan dito sa extreme Northern Luzon. Yan po ang area ng Batanes, Babuyan at Calayan Group of Islands. Magiging maulap din ang panahon natin at may mga pagulan din tayong aasahan dito po sa Cagayan Valley, kasama na po dyan ang kabundukan ng Cordillera, maging dito sa area ng Ilocos Region. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang magdadala ng posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dito sa may area ng Zambales at Bataan. Ito pong mga kaulapan na ito ay inflow din ng hangin o yung ating habagat or southwest monsoon dyan po sa may area ng Bicol Region, Calabarzon, kasama na rin po dyan ang Metro Manila at ilang bahagi ng Mimaropa. Kaya medyo maulap po ang panahon natin pero generally fair weather naman po tayo, maliban lang sa mga isolated o localized na pagulan at thunderstorms. Samantalang ito pong area ng Visayas at Mindanao ay malayo dito po sa bagyong Goring at sa ating axis ng habagat. So generally, fair weather po tayo, makakaasa po tayo ng matinding sikat ng araw, lalong-lalo na sa tanghali. Pero tuwing hapon at gabi, tumataas yung ating tsansa ng mga pagulan at thunderstorms. Bukas kasabay ng paglakas ng bagyong Goring at ang unti-unting paglapit nito dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Ito pong kanyang radius ay sasabit na po sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Kasama na rin po dyan ang extreme Northern Luzon. So, posible na rin po tayo makaranas ng pabugso-bugsong hangin na kung minsan may mga kasamang malalakas sa pagulan dito sa hilagang bahagi ng Luzon, specifically dito sa area ng Cagayan at Isabela. Magiging maulap na rin ang panahon natin dito sa Aurora at kung minsan may kasama na rin po yung scattered o kalat-kalat na pagulan maging dito sa extreme Northern Luzon. Itong mga pagulan naman dito sa area ng La Union at Pangasinan, kasama na po dyan ang Ilocos Region,
ay ang inflow ng hangin natin at convergence ng hangin na hinihila ng bagyong Goring. Magsisimula na rin bukas ang unti-unting paglakas o pag-enhance ng habagat ng bagyong Goring na makaka-apekto po dito sa western section ng Luzon, kasama na rin po dyan ang western section ng Visayas. Bukas, mas magiging maulap na po ang panahon natin. Itong western section ng Central Luzon, yan po ang area ng Zambales at Bataan na may kasamang mga pagulan at thunderstorms. Magiging maulap na rin ang panahon natin dito sa Metro Manila, kasama na rin po dyan ang area ng Calabarzon at ang Mimaropa. At minsan, posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan or thunderstorms. Ito namang Eastern at Central Visayas, kasama na po dyan ang Mindanao, ay malayo po sa ating bagyo. Pero ito pong western section ng Visayas ay nakatapat dito sa ating habagat or southwest monsoon. So medyo mas mataas ng bahagya yung chance ng mga pagulan dyan at thunderstorms. Mamaya, tabayanan po ang ating pagtaya ng panahon para sa long weekend patungkol dito sa bagyong Goring at sa ating habagat or southwest monsoon. So again, kasabay nga ng unti-unting paglakas pa ng bagyong Goring at ang unti-unting pagbaba nito, unti-unti rin po yung lalapit o didikit dito sa hilagang bahagi ng Luzon. So mas madadagdagan po yung mga areas na posibleng maapektuhan ng kanyang panglabas na kaulapan at outer radius. Kasama na rin po dyan ang pagpapalakas nito o paghila ng ating habagat na makaka-apekto naman dito po sa western section ng ating bansa na malayo sa mismo bagyong Goring. Kaya paghandaan po natin ang mga posibleng epekto ng mga pagulan nito gaya ng mga flash floods at landslides, maging ang epekto ng mga pabugso-bugsong hangin, lalong-lalo na po dito po sa mga areas na malapit sa bagyong Goring. Mamaya tabayanan po muli ang ating update para dito sa bagyong Goring at sa ating habagat o southwest monsoon.